Saktan si Ira nang masaksihan niyang kahalikan ng boyfriend niyang si Jimbo, ang dating girlfriend nitong sila Arnie. Jimbo! Parang mga dagang na corner ng pusa ang mga ito. Mabilis na binitiwan ni Jimbo sila Arnie at hinarap siya. Ira! Anong ibig sabihin nito, Jimbo? Hindi agad nakapuhap ng isasagot ang binata. Jim, why don't you tell her the truth? Na nagbabalikan na tayo, anila Arnie na mabilis na nakabawi sa pagkabigla. Tuliro ang binata habang siya ay natitilihan at hindi mapaniwalaan ang narinig mula kay Arnie. Ira, I'm not a bad girl. Pagpapatuloy ni Arnie. Kaya huwag mo sanang isipin na kontrabida ako sa buhay mo ngayong nalaman mong nagbalikan na kami ni Jimbo. I asked for his forgiveness. Kaya lang naman kasi ako nakipaghiwalay sa kanya noon ay dahil kailangan kong sundin ang kagustuhan ng mga magulang ko na ipagpatuloy ang pag-aaral ko sa Amerika. Mahal ko ang mga magulang ko kaya hindi ko sila kayang suwayin. Sinubukan kong mag-move on at maghanap ng ibang mamahalin, lalo na nang mabalitaan ko na may girlfriend na si Jimbo. Pero hindi ko nagawa dahil siya pa rin ang nasa puso ko kaya bumalik ako sa Pilipinas. Inamin sa akin ni Jimbo na mahal pa rin niya ako, na pinilit niyang akong kalimutan mula nang maging girlfriend ka niya. Pero ako pa rin ang nasa puso niya hanggang ngayon. 2 months kaming lihim na nakikita habang nasa Manila ka. Hindi na niya mapigilan ang kanyang mga luha. Umiyak siya nang harapin ang binata. Totoo ba ang narinig ko, Jimbo? Totoo bang siya pa rin ang mahal mo? Napatungo ito at saka tumango. God, para pala akong tanga habang nasa Manila. 2 months mo na pala akong niloloko. I'm so sorry, Ira. Napahagulhol siya at saka patakbong lumayo na sa lugar na iyon. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Ira habang nagmamaneho ng kotse niya. Inialay niya kanyang puso kay Jimbo. Nangarap siya rito ng una at huling lalaki sa buhay niya. Na kay Jimbo na siya magpapakasal kapag sumapit na ang tamang pagkakataon. Pero lahat ng iyon ay biglang nagwakas dahil sa hindi pala totoo ang pagmamahal nito sa kanya. Sa loob ng 2 taon, inakala niya na totoo ang pag-ibig na naramdaman at pinakita nito sa kanya. Ginawa lang siyang panakipbutas nito nang iniwan ito nila Arnie noon. Wala sa loob na pinagsusuntok niya ang manubela ng kotse, dahilan para mawalan siya ng kontrol doon. Nagpaikis-ekis ang kanyang kotse, pero hindi na siya nag-abala pa ituwid iyon para mailigtas sa kanyang buhay. Nang makita niya ang isang malaking truck na pasalubong sa kanya, pumikit na siya. Gusto na niyang mamatay. Wala nang silbi ang buhay niya. Papatayin ka ng konsensya mo kapag nakita mo ako sa loob ng kabaong Jimbo. Masaya ang okasyon sa bahay ni na Jimbo dahil sa pagbabalik sa bansa ng bunsong kapatid niyang si Cesar. Nagtapos ito ng pag-aaral at sandaling nakapagtrabaho sa Queensland, Australia. Formerly considered as the black sheep of the family, proud na proud ang mga magulang niya na makapagtapos ito at isa ng ganap na inhinyero. Pero napalitan ng tensyon ang kasiyahan ng ibalita sa kanila ng family doctor nila na nagpa-practice sa Benares Medical Center ang tungkol sa pagka-aksidente ni Ira. Hindi niya napigilan na sisihan ang sarili. Kasalanan ko kung bakit na-aksidente si Ira. Masyado siyang nasaktan nang makita niya kami nila Arnie na naghahalikan. Kaya sinundan ko si Ira. Hindi siguro mangyayari iyon. Goodness, Jimbo, anang kanyang ina na si Gina. Now look what you have done. Napakabait ni Ira. Bakit nagawa mo sa kanyang ganoon? Mami, hindi ko naman sinasadya na gawin iyon. Hindi ko rin inaasahan na bigla siyang darating dito. Akala ko next week pa siya uuwi. Iyon ang sinabi niya. I tried to explain pero naisip ko rin na hindi ang gabing ito ang pagkakataon. Nung umalis siya, sinabi ko sa sarili ko na mas mabuti pang huwag ko na lamang siyang sundan dahil alam kong masama pa rin ang loob niya. Bala ko siyang puntahan sa bahay nila bukas pero ganito naman ang nangyari. Kung may plano ka rin naman palang makipagbalikan sa dati mong girlfriend, bakit mo pa niligawan si Ira?
At ngayon sinaktan mo pa siya. Nasa bingit siya ng kamatayan, kahit minsan ay walang ipinakitang hindi maganda si Ira sa iyo. Lalo na sa buong pamilya natin, Jimbo. Pero anong ginawa mo kay Arnie noon? Iniwan ka niya at dahil sa pananakit niya sa damdamin mo, nagawa mong maglaslas ng pulso noon. Kung hindi ka agad namin naisugod sa ospital, matagal ka ng abo. Sila Arnie rin ang dahilan kung bakit napabayaan mo ang pag-aaral mo. Kung bakit natutunan mo maglasing araw-araw at gutumin ang sarili mo sa pagkakulong sa loob ng kwarto mo maghapon. Anyang kanyang ama na si Waldo. Mahinahon ito sa lahat ng bagay pero nung sandaling iyon ay hindi rin ito mapigilan ng emosyon. May panunumbat din sa tinig nito nang harapin ang anak. Ano na ngayon ang mukhang ihaharap ko kay Amalia? Anang kanyang ina. Paano ko sasabihin sa kanya na kaya na disgrasyang anak niya ay dahil sa nagmaneho ng depressed dahil sa kataksila ng anak ko. Sabi mo nga, Jimbo, mas maganda sigurong magtago na lang ako para hindi ako usugin ni Ame Sarkastikong sabi nito. Hindi siya nakapagsalita. Nakonsensya siya. Mami, walang mangyayari kung magsusumbatan lang tayo rito. Sabat ni Cesar. Mabuti pa pumunta na lamang tayo sa ospital para malaman natin ang tunay na kalagayan ng Ira na yon. Yes, we have to do that, sang-ayon ng kanyang ama. Walang ibang kamag-anak si Ira. Ang yaya lang nito ang kasama niya. Kaya natural na tayo ang umalalay sa kanya. Nasa ibang bansa para sa volunteer work si Amalia. Nasa chapel ng ospital ang mga magulang ni Cesar at ipinagdarasal ang kaligtasan ni Ira. Napamahal na umano sa mga ito ang dalaga at itinuring ng miyembro ng pamilya nila. Nasa labas sila ng ICU ng Kuya Jimbo niya. Hindi ito mapakali at panay ang paglakad ng parot parito. Relax, kuya. Ipagdarasal natin ang kaligtasan ni Ira. Anito. Unconscious pa rin si Ira ayon sa doktor na tumingin dito ay malaki ang sugat na tinamo nito sa ulo. Marami rin itong galos sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may masamang nangyari sa kanya. Hindi nagtagal ay dumating sa ospital sila Arnie. Yumakap agad si Jimbo sa babae. Si Ira, parang nagsusumbong na sabi nito. Shh! Bulong nila Arnie sa kapatid niya. Sabay yakap dito ng mahigpit. I'm so sorry that this had to happen. May kasalanan din ako. Kahit paano ay medyo kumalma ang kapatid niya nang akayin nito ng nobya nito patungo sa waiting area ng ICU. Mabuti pa siguro umuwi ka na lang muna sa bahay. Isama mo lang sila mami at daddy para makapagpahinga na kayo. Ako na lang munang maiiwan dito sa ospital. Total, nariyan naman yung yaya ni Ira na mga kasama ko. Umiling ito. Hindi rin ako makakatulog hanggat hindi maayos ang kalagayan niya. Mabuti pa ay kayo na lang ni mami niya ang umuwi. Don't mind me, okay lang ako. Bukas ng umaga ka na lang bumalik dito. Tatawagan kita kung may development na. Sumang-ayon naman sila Arnie sa sinabi niya. Hapon na nang dumating si Cesar sa ospital. Ma, magpahinga ka na muna. Ako naman ang kasama ngayon ni Manang Jomi sa pagbabantay kay Ira. Tumango ito. Nasaan ang magaling na kapatid mo? Iniwan ko sa bahay. Mamayang 7 p.m. babiyahe sila nila Arnie pa Maynila. Napakunot noo siya. What? Luluwas pa siya pagkatapos na nangyari kay Ira? At ano naman ang gagawin nila sa Maynila? Doon sila magmumula bago pumunta sa Chicago. Bulong niya rito. Chicago? Napalingon muna siya kay Manong Jomi na nakaupo sa sopa. Inakay niya ang kanyang inapalabas sa silid na iyon. Mami, napagdesisyon na ni na kuya at la Arnie na magpunta sa US. Goodness, talaga bang walang puso ang kapatid mong si Cesar? Pupunta siya sa Amerika at iiwan si Ira sa ganyang kalagayan? Nasaan ang konsensya niya? Malamang na pinagsisisihan nito ang isinama nito ang kapatid noon sa US tour nitong 2 taon na ang nakakaraan. Nagkaroon ng kapatid niya ng multifold visa sa US, kaya mabilis na nakaalis ito ng bansa. Inakbayan ni Cesar ang kanyang ina. Ma'am, okay naman ang kondisyon ni Ira sabi ni Doc. Pwede na siyang i-discharge after a week. Sa bahay na lang daw siya magpagaling ng tuluyan. Naunawaan ko rin ang desisyon ni Arnie at Kuya.
Nagmamahalan talaga sila, Mami. Gusto nilang sabay na bumalik sa US para doon magpakasal. Actually, napag-usapan na nila ang bagay na iyon noong gabi bago maaksidente si Ira. Kinukonsinti mo talaga yung kapatid mong yun dahil matalik mong kaibigan sila Arnie Cesar. I never liked that girl, alam mo yan. Okay lang kung kaibigan mo siya, pero maging manugang ko siya sa kapatid mo. Tutol doon ang kalooban ko. Mula nung makapaghiwalay ang sila Arnie na yun sa kapatid mo, lalo ako nawala ng amor sa kanya. Hanggang ngayon, bisit pa rin ako sa kanya. Hey, relax. Mabait naman sila Arnie, Mami. Masunurin siyang anak. Saka inaamin niya ang pagkakamali niya eh. Sabihin na lang natin na talagang sina Kuya at La Arnie ang nakalaan sa isa't isa. Si Ira, hindi siya para kay Kuya. May ibang lalaki para sa kanya. Tanggapin mo na iyan, Mami. You can't have it all. Ang dapat sabihin ng kapatid mo, wala siyang mukhang maiharap kay Ira dahil sa pagtataksil niya. Kaya siya biglang aalis ng bansa. Nagkausap kami ni Kuya kanina bago ako pumunta rito. Nakipag-usap siya sa akin na huwag kong pababayaan si Ira. I promise I wouldn't. I guess I feel responsible for her dahil kapatid ko ang dahilan kung bakit na-aksidente siya. Nagkipit balikat siya. Ma'am, I have to tell you something. Ang totoong rason kung bakit gusto ko magpakasal na sina Kuya at La Arnie ay dahil buntis sila Arnie 5 weeks, magiging lola ka na. Namutla ito. Kanina lang ay inamin ni Kuya sa akin ang totoo. Kailangan panagutan niya sila Arnie, Mami. Diyos ko.